Rosaryo, yan po isang paraan ng pagdarasal o pananalangin na ginagawa nga po ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. At marami ho tayong nakikitang mga kababayan natin na mga Katoliko na may hawak-hawak sila na kwintas na mga butil na sa dulo po nun may maliit na krus na kung tawagin nga nila, ito ay Rosaryo. Pero kapatid ng Israel, ipaglingkod ho natin sa kanila, bakit kaya meron ito sa Iglesia Katolika? Ano pong dahilan ayon na rin sa mga otoridad ng Iglesia Katolika? Mahalaga po ba at kailangan ang pagrurosaryo? Ang mabuti basahin natin ang isang aklat Katoliko na pinamagatan pong Siyang Inyong Pakinggan, ang aral na Katoliko, na sinulat po ng paring si Enrique Demon sa pahina 248 hanggang 249. Ganito po ang mababasa natin. Marapat na dasalin ng malimit ang rosaryo, sapagat ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi mahirap. Binubuo yaon ng mga karaniwang dasal, ngunit nakalugod sa Panginoon Diyos at nagbibigay ng maraming grasya at indulhensya. Ang rosaryo ay tinatawag na ang aklat dasalan ng mga bulag. Ang wika ni Pio XIX, ang rosaryo ay isang maikling ebanghelyo. Ang sabi ng Papa Pablo V ay, ang rosaryo ay isang deposito ng mga grasya. Ang buwan ng Oktubre ay nahahandog sa Birhen ng Santissimo Rosario. Ayon na rin po sa paring Katoliko na sumulat ng aklat na ito, dapat daw po na dasalin ng malimit ang rosaryo at ito raw po ay nakalulugod sa Panginoon Diyos, ayon po sa kanila. At di umano, nagbibigay daw po ng grasya. Ng pagrurosaryo po sa Iglesia Katolika, ito po isinasagawa sa pamamagitan ng pag-usal ng 15 pangkat o 15 ulit ng Abag Ginoong Maria na 10 daw sa bawat pangkat, kaya 150 ulit. Kasama pa po yung dasal na Ama namin sa pagsisimula ng bawat 10 sa pamamagitan po ng paggamit ng butil. Baka naman, kapatid ng Israel, kaya ito ipinag-uto sa Iglesia Katolika sapagkat yung pagrosaryo ay naaayon sa pagtuturo ng Biblia. At hindi kaya yan ay ginagawa na noon ng mga unang Kristiyano? Ang mabuti po ay basahin natin itong aklat na pinamagatang The Two Babylons na sinulat po ni Alexander Hislop sa pahina 187 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito po ang ating mababasa. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo, gayunpaman, ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ayon po sa aklat na ating binasa, ang rosaryo po ay hindi nilikha ng kapapahan dahil sa ito'y napakatagal na at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano kapag ginagawa ito ng mga deboto ng Roma noon. Ang sabi po, paraan niyang makinang umuusal. Kasi nga, paulit-ulit ang kanilang mga pagdasal sa pamamagitan po ng butil. Kaya ang pagrurosaryo po, natitiyak nating hindi naaayon sa pagtuturo ng Biblia. At hindi po ito gawain ng mga unang Kristiyano, kundi ito po ay nagmula sa mga pagano. Kaya paano po pinatunayan mismo, kapatid na Israel, ng ating Panginoong Jesucristo na hindi nga naaayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yung ganyang uri ng pananalangin? Pagka tayo mananalangin, mga kaibigan, ano po mahigpit na ibinilin ng ating Panginoong Jesucristo? Tama ho ba? Paulit-ulit ang ating panalangin? Kasi nga, ang sabi ng pare, marapat daw na malimit dasalin o gawin nga yung pagrosaryo. Alamin po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo sa 6 at 7. Ganito po ang ating mababasa. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sana ito po ang tanggapin natin. Ito po mismo ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, sa pananalangin ninyo
ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit.